po sa inyong lahat. Ito po si Catherine Reyes Javier, kilala bilang Sister Irene. Muli, welcome po sa ating programang Ipahayag ang Mabuting Balita. Ito'y mula sa ating church na Charismatic Cathedral Christ's Life Christian Fellowship. At ngayon po tayo nagagalak dahil meron na naman po tayong naimbitahan na isang kapatiran, isang anak ng Diyos. Siyempre, siya'y isang may bahay at siya'y isang tunay na alagad ng Diyos dahil napakabuti niya sa kanyang pamilya, lalo na sa mga apo. Siya po ang nag-aalaga ngayon sa kanyang mga apo at patuloy na sumasabak at lumalaban sa buhay. Dahil po, sa totoo po, siya ay nabiyuda na. Pero sa kabila nun po, hindi siya tumigil sa pagpuri sa Panginoon. Dahil alam niya na ang kanyang kabiyak ay kasama na ng Panginoon na nagsasaya doon. Amen po. So ngayon po tawagan na po natin ang ating kapatid sa pananampalataya, Sister Antonina Matuba, or kilala po sa Sister Nena. Yan, welcome po, Sister Nena. Yan. Sa totoo po, ito maririnig po to hindi lang po ngayong oras na to. Kahit umaga, kahit hapon, kahit gabi, maririnig po, makaharating po to sa iba't ibang sulok ng mundo, hindi lang po sa Pilipinas. So, hindi lang po mga anak mo makakarinig or apo mo, kundi kahit sino, kahit mga ibang tao sa ibang mundo. Kamusta po kayo? Ito po, ang dami kong problema, pero nakakaya ko. Talagang ang daming nakaka-stress sa akin. Kasi nga, mas marami akong sakit, pero mas naunang nawala si Brother Eddie. Apo. Na talagang kalooban yata na ako ang maiwan para sa mga apo namin. Ayan, so umpisa pa lang po Oo. Umpisa pa lang po, ito na si Sister Nena, naiiyak na siya. Amen. Pero yun nga, kasi nga maraming pagsubok sa buhay na Sister Nena. Pero tanong ko po, syempre Christian na po tayo. Kailan ka po ba nakakilala sa Panginoon? Hindi ko na po matandaan, pero na water baptized ako doon pa sa YMCA, na kay Pastor Samral. Na doon kami, pati yung mga anak ko maliliit pa, nandoon kami. Hanggang sa napalipat na kami dito sa Las Piñas, na hindi na ako nakapunta doon kasi malayo na. Pero nagpapasalamat ako dahil may nakilala ako si Sister Bioli nga na na-invite kami dito, na hanggang sa ngayon nandito ako. Amen. Praise God. So si Sister Bioli ang ginamit ni Lord para makapagpatuloy po kayo, no? Na makadalo sa gawain. Na kahit na malayo na yung doon, may napuntahan ako dito. Amen. Kaya ang buti-buti talaga ng Diyos na ang dami-dami kong sakit, daming problema. Pero sa lahat ng oras, nagpe-pray ako kay Lord God na kayanin ko, na nagkahiwalay na kami, yung apo ko, nandoon na sa Caloocan si Julie, na siyempre ang lungkot ko, kasi yun yung kasama ko, pero hindi naman sa gano'n na kundi talagang tanggap ko kasi doon nakakapag-aral siya. Amen. Apo. Kasi doon kumpleto. Yung kapatid ni Brother Eddie, pinag-aaral siya doon. Sa private pa. Apo. At mayroon pang service na kaya okay naman na nakalayo. Ibig sabihin po, ang buti ni Lord kasi may mga ginagamit po siyang tao. Talaga. Para talagang mapagpatuloy habang waiting po tayo dito sa mundo. Opo. Diba? May mga ginagamit si Lord para makapagpatuloy dito yung mga apo niyo. Yung sakit ko, hindi ko na iniisip kasi ayan si Pastor Rene na pinapayuhan ako. Lagi ninyo, yung pamilya nyo na nagpapalakas din sa akin, tumutulong din sa akin, na kayo ang nakakapagpalakas din sa na ang Lord ay humihipo ang puso at isip ko na makaya ko ang lahat. Amen. Si Lord po talaga yan. Talagang siya ang pinagkakatiwalaan ko na matagal pa kahit na marami akong sakit. Pero tumatagal, nakakaya ko.
Amen. At may mga gamot naman na nakaka-support naman ng gamot sa akin. Kaya purihin talaga ang Diyos na napakabuti niya. Opo. Na Amen. talaga pong sa Kanya, walang imposible. Praise God. Lahat po, nasa Kanya ang pag-asa natin. Totoo yun, Sister Nena, no? Kasi po sila Sister Nena, talagang struggling din po sila, 'di ba? Financially, ganon. Pero kahit na ganun pa man, dito nga po makikita natin na si Lord, hindi siya namimili ng tao. Tama po? Talagang kahit ano pang estado mo sa buhay, ang Panginoon, nandyan tumutulong sa atin. Yan nga po, nasabi mo na ba't iba yung sakit mo, pero talagang ganun pa man, nakakapagpatuloy ka. Kasi po, sigurado, or marami din, di ba? Pagka maraming sakit na nararanasan, sinisisi pa ang Panginoon. Bakit mo ba ako binigyan ng ganitong sakit? Or ano, pero kayo po, talagang ang pag-asa nyo nasa Panginoon. Sa lahat ng oras, nagdadasal ako kasi laging mag-isa ako sa bahay. Matutulog ako pagdating na ni Daniel ng 11 ng gabi kasi habang nag-aantay ako, talagang dasal ako ng dasal na buong pamilya. Pati yung mga anak ko, mga kapatid ko na hindi ko na nakikita. Talagang ang Diyos na lang ang pinagkakatiwalaan ko na sila ay ingatan din. Amen. Kaya maraming salamat talaga na andyan si God na sa lahat ng oras. Amen. Pwede mo siyang tawagin. Tama po. Amen. Saka ang mahalaga po kasi, di ba? Ayan nga po, we're experiencing suffering. Kanina nga po, di ba dun sa preaching, sabi, sinong gusto or sinong ayaw. Sabi, ganun kasi ang topic po ay Christian maturity. Maturity. So, di ba po, sabi nga, kailangan pag susunod tayo sa Panginoon, tanggapin natin yung mga sacrifices. And sa ngayon, na-experience natin yung mga sacrifices na yon. Ang kailangan talaga is yung ating pananampalataya. Tiwala. And, opo, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? And napakahalaga po na meron tayo ine-expect after this life. Katulad nga po ni Brother Eduardo, di ba? Yung husband po ni Sister Nena ay kasama na nga ng Panginoon, as I've mentioned earlier. Pero, alam natin na hindi natapos sa namatay lang siya, nawala siya dito. Alam natin na nagkaroon siyang panibagong buhay. Yun yung buhay na masarap bago siya nawala. Sumama din siya sa amin dito. Na dating ayaw niya, no? Sabi niya, hindi na Katolik ako habang panahon. Pero bandang huli, nung nung mga apo ko, si Julie, si Daniel, si Janine, si James, nauuna siyang naligo. Tapos sabi niya, ang tagal-tagal niyo, nakabihis na ako. Sabi ko, bakit? Saan ka pupunta? Sasamahan ko kayo. Kasi praise ano man God, ang mangyari sa daan, kasama niyo ako. Amen. Kaya yun na ang nagsimula na, di ba? Nandiyan na lagi siya. Na kayo sa bahay, di ba po? Kaya mangsaya-saya ko noon na talagang, Lord, salamat po. Dahil sumama na rin siya sa amin. Amen. Talagang ang plano ni Lord napakaganda, di ba po? Talaga. Kasi, biruin mo po si Brother Eduardo, ngayon kasama na niya Panginoon. Kung pwede nga lang tayo sumama na rin. Diba? Pero syempre, may mga mission tayo sa buhay. Kung ano yung kalooban ni Lord, susundin natin. Amen. Kaya, yun, napakahalaga po na hindi lang tayo yung nagpe-prepare ba dito sa mundo, pinaghahandaan natin kung ano makakain natin, kung ano yung mga dapat natin magtrabaho, ganyan. Hindi po yun hindi lang yun. Napakahalaga na kilala natin ang Panginoon. Dahil pagkatapos ng buhay na to, may panibagong buhay, hindi po yung wala na tayo, patay na, wala ka ng isipan. Kung hindi po babalik sa Panginoon ng ating kaluluwa. And dalawa po yun, di ba? Either sa taas or sa baba. Kaya napakahalaga na kilala po natin ang Panginoon. Amen po. Kaya sabi nga, sa kabila ng mga lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin, napakahalaga na patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po. Kaya yan, si Sister Nena, isang living testimony
na sa kabila ng mga pagsubok niya sa buhay. Kasi sa totoo po, hindi naman po madali 'di ba? Hindi madali talaga, lalo na pagka niisip mo minsan mag-isa ka na lang sa buhay, 'di ba? Pero pag-iisipin mo, ay kasama ko pala si Lord. Kaya ka Yun talaga, siya ang di ba po? nagpapalakas. Siya ang nagpapalakas talaga, di ba? Kaya napakahalaga na lagi nating basahin yung kanyang banal na salita. Yung Bible, nandoon lagi sa tabi ko. Opo, yun talaga eh. Kasi mangungusap eh. Gusto mo makausap ang Panginoon, wala diba? akong kasama sa bahay. Pag si James ay umuwi ng 6, saglit lang yan sa bahay, mga 8, uwi na yun doon sa kanila. Ako, hinaantay ko si Daniel hanggang 11 o 12 ng gabi. Tapos ako, hindi naman ako pwedeng makatulog. Ang dami kung ano-ano, kaya, Lord, ikaw po ang kasama ko sa lahat ng oras. Kaya talagang si Lord po kakausapin mo, no? Kasi nagkaharong ka din ng takot eh, pero pag kinausap mo si Lord, nagkaharong ka ng yung pag-aalala na ingatan mo po si Daniel sa daan, sa pag-uwi, lahat ng apo ko, si Julie, si Janine na nagbo-board, na dasma na kasi siya nag-aaral. Praise God. Tapos si Jeremy. Lahat, 'di ba? Lahat iisipin mo eh. Pero talagang hindi pwedeng ikaw ang masunod ang Panginoon po. Talaga. Ipagkaloob mo talaga sa Kanya ang lahat. Siya talaga ang lahat. Amen. Kaya, yun ang ko, pati mga kapitbahay ko, sinasabi ko sa kanila na magdasal tayo. Pati sila kasama sa prayer ko. Amen. Na ang mga kapitbahay maging maayos. Talagang dapat na i-share din po talaga sa iba. Kaya sabi ko yan talaga po mission natin. Yung masabi sa iba, 'di ba? At maipanalangin sila. Diba? Sa pagpapray ko kasama talaga sila. Amen. Buong pamilya at buong lugar namin. Wow, praise God. Talagang kasama sa prayer. Kaya talaga nandito ka pa po. Kasi gusto ni Lord. Nagamitin ka para makapag-share pa sa iba. Marami akong panaanuhan ng kung ano ang pagiging pananampalataya sa Diyos at magtiwala sa Diyos. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Sister Nena, meron ka po bang yung favorite verse sa Bible na talagang pinanghahawakan mo, lalo na pag nanghihina ka? Yung John 3:16. Okay. Kaya mo pong Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang verse yung favorite ni Sister Nena kasi po yan yung verse ng ating kaligtasan. Amen. Kasi talagang kung sino man mananampalataya po sa Kanya, hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya kung tayo po tinanggap na natin ng Panginoon, talagang nakakatuwa isipin na after nitong buhay natin dito sa mundo, makakasama natin ng Panginoon. Ngayon pa lang nararanasan natin ang presensya niya. Amen. Pero mas maganda pag makikita na natin siya face to face. Amen po, na nandun na. Kaya tandaan po natin, ito po, di ba? Sabi nga po sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero sabi sa Romans 6:23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. At sinabi nga, yung sinabi ko nga po, dahil sa pag-ibig ng Diyos, namatay siya sa John 3:16. Diba? At sino man sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At sabi nga po, kung tatanggapin natin siya, kasi sabi rin po sa John 3:3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At ganoon din sabi nga, ang sino man tumanggap kay Jesus na nalig sa Kanya ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, Sister Nena, di ba? Hindi lahat pala anak ng Diyos. Yun lang tumanggap. Kaya, pasalamat tayo dahil tinanggap natin ng Panginoon at binigyan niya tayo ng karapatang maging anak niya. And of course, we want also the others, yung mga nanonood po dyan, na hindi nyo pa alam na kung kayo'y anak na ng Diyos,
kung pag namatay kayo. Kasi pagka halimbawa po, di ba, yung pag namatay tayo, hindi natin sure kung saan tayo pupunta. Ibig sabihin, yung tiwala natin sa Panginoon na siya yung namatay, hindi pa fully yung buo, kumbaga. Kaya dapat po tanggapin natin talaga siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil po dyan, tayo po'y manalangin, Sister Nena, ng pagtanggap para doon sa mga hindi pa nakakakilala. Pwede po ba kitang anyayahan para ikaw po ang mag-lead ng prayer? Pray po tayo. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Salamat po, Lord God, na nakilala kita, Lord. Yes, Lord. Para sa buong pamilya ko. At salamat din po sa mga taong tumulong, nagpumapayo sa akin. Yes, Sila Lord. pastor po, sila din po ang nagpapalakas sa akin. Salamat po. At ganun din po sa iba dyan na anumang stress po, magtiwala lang po kayo sa Diyos. Andiyan lang po si Lord na sa lahat ng oras ay pwede nyo siyang kausapin. Pwede nyo siyang tawagin. Ano man po ang problema natin, ay siya po ang kalutasan. Siya po ang ng buhay natin. Yes, Siya po ang lahat natin. Kasi kung hindi tayo sa Kanya magtitiwala, hindi na po natin alam ang gagawin natin. Puro na lang stress, puro pag-aalala, pag-iisip. Kaya po yun ang nakakapagpahirap. Kaya po lahat po yung mga makakapanood po, makakarinig sa akin, sana ganun din ang gawin nyo. Magtiwala kayo sa Diyos. Yes, Lord. At yun lang po, tiwala po natin sa ang Diyos ay buhay na sa lahat ng oras ay andyan siya para sa atin. Amen. Marami pong salamat, Lord God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Patuloy po tayo manalangin. At kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, ikaw na nandyan, nakikiisa sa amin ngayon, panalangin mo ito. Ama namin Diyos, ako'y humihingi ng tawad sa aking mga pagkakasala. Linisin mo po ako. Amen, Lord. Lahat po ng mga nagawa ko sa iyo, sa aking kapwa, mula nang ako'y magkaisip, Lord God, hanggang sa oras na ito. Hinihiling ko po sa inyo na patawarin niyo po ako. Alisin niyo po ang lahat ng karumihan sa aking puso. At tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang pumasok sa aking puso, Lord God. Maghari ka po sa akin. Nananampalataya po ako. Nasa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ako ay naligtas na. Amen. Simula po ngayon, ikaw na po ang aking Diyos at Panginoon. Muli maraming salamat po. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise Amen. God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Praise Lord. God. Maraming salamat, Sister Nena, sa pagpapaunlak mo po. Salamat din sa pamilya mo na andyan sa lahat ng oras na nagpapayo at tumutulong din talaga. Dahil po kay Lord talaga. Salamat Dahil na gusto nakilala natin- ko at nandito ako. Amen. Praise God. And si Lord po talaga ang nagdala sa inyo dito. Okay. Para sa kaalaman nyo po, matagal na po namin kasama si Sister Nena. Dalaga pa po si Sister Maricel, di ba? Eh, ngayon po, ang anak ni Sister Maricel ay college na. And dito na din po siya ikinasal, no? Tapos, Amen. si Pastor ang nagkasal. Opo. Ngayon lang, 3 years nang nawawala si Brother Eddie, di ba? Opo. Kaya nga po. Kaya, Pero, kaya sa kabila ng gano'n na pagkawala ni si Brother Eduardo ay naging isang active member din po ng ating iglesia, and napaka bait ng Panginoon kasi talagang malaki ang binago sa kanya ng Panginoon. Pinakita ng Lord kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay ni Brother Eduardo at sa buo nilang pamilya. Dahil hindi sila pinabayaan. Amen. At sa kabilangan ng pagsubok. At habang nabubuhay po tayo, tandaan nyo po, hindi lang puro sarap ang pagiging Kristiyano. Makaka-experience talaga tayo ng mga hirap, ng problema, nai-stress din tayo. Pero, hindi yun kaya, hindi po yun yung magiging hadlang para huminto tayo sa pagtitiwala sa Panginoon.
Diba? Lagi lang po tayo manalangin. Kasi Huwag iba lang po talaga. bumibigay talaga. Sabihin, Oo. gusto ko na magpakamatay Ay. or kung anong gagawin. Pero tayo po, mga Kristiyano, alam natin na nakikiisa tayo sa naging sacrifices ni Lord. Ako nga dahil sa ang dami kong sakit, Lord, pagalingin mo na po ako. Amen. Para Kaya sa yun, mga apo. tama. Di ba po? Talagang hinihiling natin specific. Kagalingan talaga ang hinihingi. Praise God. Yan. So, yan. Sa ating pagtatapos po, nais ko pong iwan ang mga salita ng Diyos mula sa Mateo 29:19-20. Sinabi nga po dito, "Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo." Praise God. Maraming salamat po muli, Sister Nena. Thank you. Thank you, and God bless us all. Oh, Smile.